Una sa lahat, mag-ina, pinaulanan ng bala ng kanilang padre de pamilya sa Cebu. Habang namamaril, ang suspect biglang inatake sa puso, patay. Ang mga biktima naman, nakalusot kay kamatayan. Ang buong detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas, sa Frontline Tonight. Pangulong Bongbong Marcos nidepensa ng pagbibigay ng zero budget sa subsidy ng PhilHealth. At balak din daw ibalik ang 10 bilyong pisong tinapya sa DepEd. Mary Jane Veloso uuwi na raw sa Pilipinas sa Miyerkules makalipas ang 14 na taon. 11 sakay ng van sumalpok sa truck at tricycle sa Misamis Oriental. 3 ang patay. Sa Pulsa Video, tsinelas na nagkakahalaga ng 50,000 pesos at relong 1 million pesos tinangay sa Parañaque. Sa Frontline News Abroad, exam sa India na uwi sa gulo dahil sa umunoy dayaan. 9 na araw bago ang Pasko, balikan natin ang top 9 na pinakabumentang pelikula ngayong taon. Habang si Lady Gaga may pa-Christmas surprise sa mga fans. Hindi na umabot sa Pasko ang 3 magkakamag-anak sa Misamis Oriental. Nasawi sila matapos madisgrasya ang sinasakyang van. Yan iba pang aksidente sa Frontline Report ni Gary De Leon. Wasak ang gilid ng bahagi ng van na yan sa Lagindingan, Misamis Oriental. Sumalpok ito sa isang pickup truck at tricycle kaninang tanghali. Ang isa sa mga pasero ng van, wala nang malay. Isa-isang inilabas ng mga rescuer ang 11 sakay ng van. Sa kasamang palad, 3 sa kanila ang dead on arrival sa ospital. Ayon sa pulisya, galing Cagayan de Oro papuntang Zamboanga ang van. Nawalan umanito ng kontrol. Napunta sa kabilang linya hanggang sa bumangga sa kasalubong na pickup at tricycle. Yung mga pasayaw ng mga kamag-anak ng galing silang fellowship tapos pabalik na po sila sa kanilang bahay. Nakikipagtulungan na raw ang driver ng van sa investigasyon. Paghingi na lang ng saklolo ang nagawa ng lalaking ito nang makitang nakahandusay ang kanyang misis. Sa harap naman niya ang isang tumagilid na SUV. Nabundol ng SUV ang babae sa Zigzag Road sa Rodriguez Rizal kagabi. Ayon sa uploader, na-flat ang gulong ng motorsiklo ng mag-asawa kaya tinulak nila ito sa daan hanggang sa nasa pool ng SUV ang babae. Posible raw na nawalan ng kontrol ang driver ng SUV kaya ito tumagilid. Agad namang isinugod ang babae sa ospital at nagpapagaling na. Ayon sa pulisya, nakipag-areglo na ang mag-asawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nang dahil sa selos, pinatay ng lalaki ang kanyang kinakasama sa Davao del Sur. Naiwanan pa nakatarak ang kutsilyo sa dibdib ng biktima. Nasa Frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Nakahandusay habang may nakabaong kutsilyo sa dibdib ang walang buhay na si Mavil Rose Makatiog, 24 anyos, nang madatnan sa loob ng kanilang bahay sa Digos City, Davao del Sur, linggo ng madaling araw. Ang suspect, ang kinakasama nitong si John Christian Ampo, 28 anyos. Dito sa kanilang kwarto, ginawa ng suspect ang pananaksa sa kanyang live-in partner kahapon na madaling araw. Ayon sa mga kapitbahay, wala umano silang narinig na ingay o komosyon bago at pagkatapos nangyari sa krimen. Lumalabas na selos ang punot dulo ng pananaksak. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas si Ampo at nagtago sa bahay ng kapatid. Bumalik yung suspect sa bahay ng kanyang kapatid. Duguan na yung mga t-shirt, kasama na yung anak na 4-year-old. So, para tumakas. Doon na siya nahuli ng mga pulis. Nang mahimasmasan ang suspect, humingi ito ng tawad sa anak at sa pinatay na asawa. Saluwa ko na. Pagdako nga na Ginoo. So, papa na. Saluwa ko na. Saluwa ko. Sa mga asawa ko, saluwa ko. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng reklamong murder ang suspect.
Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinagbabaril ng padre de pamilya ang kanyang mag-ina sa Talisay, Cebu. Ang mga biktima nakaligtas ng biglang ma-heart attack ang gunman. Nasa Frontline balitang yan, John Aroa. Tama ng bala sa ilong at dibdib ang tinamo ng dalawang magkapatid, habang ang ina nila may daplis naman sa balikat. Biktima sila ng kanilang namaril na padre de pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay sa Talisay City, Cebu kahapon. Nakaligtas ang mag-ina nang biglang atakihin sa puso ang gunman. Namatay siya. Base sa investigasyon, nag-aalmusal ang pamilya nang bigla na lang pagbabarili ng suspect ang kanyang asawa at mga anak. Good siya. Tragic. And then, traumatic siya sa amo. Especially sa ako, sa akong sister. Unta, wani na buhat. Nasuryahan na unta na mo. Ayon sa pamilya, nagbago ang ugali ng kanilang padre de pamilya matapos itong tumigil sa pagtatrabaho bilang seaman. Lalo na raw na magka-stage 4 kidney cancer ang kanilang ina. Dumagdag din na kailangan na nilang ibenta ang kanilang ari-arian para may pandagdag pera. Sa ngayon, isa sa ilalim ang bangkay ng suspect sa autopsy para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Tuwing sasapit ang simbang gabi, mabenta rin ang mga kakanin sa labas ng simbahan. Magkano kaya ang presyo ng mga puto bumbong at bibingka? Alamin sa Frontline Report ni Brian Basa. Simbang gabi na naman. Bukod sa pagdalo sa misa at pagdarasal, hindi nawawala ang sikat na kakanin tuwing Pasko, ang bibingka at puto bumbong. Dito sa Maynila, magdamagan ang pagluluto niya ni Aling Malu. Pero aminado siyang dagdag ang hamon ngayong Pasko dahil nagmahal ang presyo ng sangkap nito. 10 piso raw ang itinaas ng kanyang best-seller na puto bumbong. Wala namang galaw ang presyo ng bibingka. Yung mga cheese, mga condensed na binibili namin, tumaas na po. Pati mga coconut, sugar, pati yung mga yung mga ginagamit pong styro, pati margarine, lahat. Bawi-bawi naman po kasi marami po kami nasiset na babenta. Ang dalawang nursing student na ito, dinayo pa mula Mendiola ang tindahan ni Aling Malu para makabili ng kakanin. Kumbaga affordable na siya considering yung laki niya and the flavor. Very generous sila when it comes to the toppings. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin matitikman yan. Eto na sa wakas ang bilili nating espesyal puto bumbong mula kay Aling Malu. Makikita nyo naman tad-tad ng niyog at keso at may paleche flan pa sa ibabaw nito. So, tikman natin ang isang piraso. Malagkit kung malagkit yung kanin at lasap na lasap pati yung mga sangkap sa ibabaw nito. Kaya sulit ang puto bumbong na ito kahit nagtaas sila ng 10 piso ngayong taon. Paalala naman ng simbahan sa lahat, higit sa mga pagkaing tinitinda sa labas, higit na mahalagang isa puso ang nilalaman ng bawat misa para mapagyaman ang ating ugnayan sa Diyos. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Posibleng tumagal hanggang 2025 ang naranasang holiday Carmageddon o yung walang galawang traffic. Ayon sa Department of Transportation, nasa 7 milyong pasahero ang inaasang babiyahe sa bansa ngayong magpapasko. 3 milyon daw ang tinatayang babiyahe sa PITX, habang 4 milyon naman sa iba't ibang pantalan sa bansa. Sa dami po niyan, hindi malabong abutin hanggang mid-January ang traffic at siksika mga biyahe. Ayon naman sa MMDA, pumalo sa 464,000 ang namonitor na bilang ng mga sasakyang dumaan sa EDSA. Lagpas na yan sa 280,000 na kapasidad dito. Pero kahit ganyan, saka lang daw nila ito tatawagin na Carmageddon kapag umabot na sa 480,000 ang mga sasakyan. Yan na nga po yung iniiwasan natin, yung tinatawag nating Carmageddon, kung saan lahat halos ng lugar sa Metro Manila ay nagiging virtual parking lot. Sa Miyerkules nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Nasa Jakarta siya ngayon para plansahin ang kanyang repatriation. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawid.
Masaya at maaliwalas ang mukha ni Mary Jane Veloso sa kanyang paglipat mula sa piitan sa Yogyakarta papuntang Jakarta. Sa loob ng 14 na taon, nagpalipat-lipat si Veloso sa 3 piitan sa Indonesia. Sa Jakarta na pinaplansya ang transfer documents ni Mary Jane para muling maibalik ang kanyang kustodiya sa Pilipinas. Kahapon, nakatakda sanang lumipad pa Indonesia ang magulang at 2 anak ni Mary Jane Veloso. Ito na sana ang huling compassionate visit nila kay Mary Jane. Pero ang pagbisita mula December 16 hanggang 18 pinakansela na ng Indonesian government dahil sa nangyaring paglipat ng kulungan. We were advised na to wag na ituloy yung visit kasi baka wala rin silang maabutan doon. Andito kami sa Jakarta ngayon. Once we are informed na andito na si MJV, we're hoping to get consular access, and then from there we'll know na kung kailan na talaga siya makakalipat papuntang Manila. Kahit pa hindi natuloy ang pagbisita, galak na galak pa rin ang 16 anyos na bunsong anak ni Mary Jane. Nagpapasalamat po ako sa Indonesian government dahil po sa wakas po makakalaya na po yung mama ko. Mararanasan ko na pong magkaroon ng nanay. Dahil po 1 taon at 4 na buwan po ako nung nakulong po yung nanay ko. Sa unang araw ng simbang gabi, nagtungo ang pamilya Veloso sa Baclaran Church. Dito nila ipinagpasalamat ang nalalapit na pagbabalik bansa ni Mary Jane. Noong 1 linggo, kinumpirma ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs na bago magpasko, maibabalik na si Veloso sa bansa. Ididiretso siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Dito niya kukumpletuhin ang kanyang sentensya habang hindi nabibigyan ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Balak na ibalik ni Pangulong Bongbong Marcos ang 10 bilyong pisong tinapya sa pondo ng DepEd. Pero dinipensan niyang zero budget sa subsidy ng PhilHealth. Nasa Frontline na balitang yan, Camille Samonte. Department of Education, 12 billion pesos ang tinapya sa 2025 national budget. Hindi gaya noon, mas malaki ang kabuuang budget ng Department of Public Works and Highways kumpara sa DepEd. Issue rin sa ilan ang na-zero na budget ng PhilHealth para sa kanilang subsidy. Kaya naman, pinapalagan niya ng ilang mambabatas gaya ni Senator Amy Marcos. Umapela pa siya sa kanyang kapatid. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong. Nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget. Pero si Pangulong Bongbong Marcos kinampihan ang desisyon ng Bicameral Committee, partikular ang zero subsidy budget ng PhilHealth. Anya, nasa 500 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth, pero 260 billion pesos lang daw ang kailangan nilang pondo sa buong taon, kaya sobra pa raw ang kanilang reserve fund. I know na naaabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Giit pa ng Pangulo, hindi ang budget ang problema, kundi ang sistema ng PhilHealth. The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Ang pahayag na yan ni PBBM sinigundahan ni Health Secretary Ted Herbosa. Wala raw dapat ipag-alala ang mga PhilHealth member. Mga nananakot lang at nag-agitate, nagsasabi mawawala ng benepisyo ang PhilHealth. Napakarami po ng pera ng PhilHealth. Samantala, kaugnay naman ang pondo ng DepEd, ayon kay Pangulong Marcos, sinisilip pa nila yan at inaayos na maibalik ang tinapya sa budget. Partikular ang pondong tinanggal dahil sa umano'y anomalya sa computerization program ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. So we're working on it to make sure that we will restore it. I do not want
to line item veto anything because that just gets in the way. Binigyan diin ni PBBM ang pangangailangan ng pondo para sa infrastructure projects, lalo't dito papasok ang flood control. Sa kabila ng mga isyu sa pondo, sisikapin daw ni Pangulong Marcos na lagdaan ang proposed 2025 national budget bago magpasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ala Mary Grace Piato sa mahigit 1,000 pang pangalan sa resibo ng confidential funds ng opisina ni VP Sara Duterte. Mga pangalang walang record sa Philippine Statistics Authority. Nasa frontline na balitang yan si Maran Enriquez. Mula sa halos 2,000, higit 1,300 pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang walang record sa Philippine Statistics Authority. Gaya ng pangalang Mary Grace Piatos, wala rin silang birth, marriage at death records. Kino-confirm lang po yung mga findings. Siyempre na magnify lang po to doon sa kasikatan po ni Mary Grace Piatos, pero meron pa po pala siyang 1,000 na mga tropa. Bagay na dapat daw maimbestigahan ng iba pang sangay ng gobyerno. Hindi natin pwedeng masabing ito'y code, hindi natin pwedeng masabing nagkataon lang. Parang ito yung mga nangyayari noon na ginagawa sa rekto, no? Dinodoktor yung mga dokumento. Una nang nanindigan si VP Sara na hindi niya nakikita at dumaraan sa kanya ang mga acknowledgement receipt. Git ng bise, hindi siya umiiwas sa pagdinig ng kamera pero hindi raw niya pwedeng sagutin ang ilang tanong na may kinalaman aniya sa pambansang seguridad. I will not give an explanation because it will entail that I explain intelligence operations which will compromise officers who do intelligence operations. It will really compromise how they work. So no explanation will be given to the members of the House of Representatives. Paliwanag ni VP Sara, sa Commission on Audit lang daw siya magpapaliwanag. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Showbiz Tonight at tayo. Nakatanggap ng Best Christmas Gift ang partner ni Robby Domingo na si Mikey Pineda. Road to recovery na kasi siya sa kanyang sakit. Sa kanyang IG post, nasa clinical remission na raw si Mikey para sa kanyang rare autoimmune disease. Ibig sabihin, halos hindi na raw nadedetect o nakikita sa kanya ang signs and symptoms ng kanyang sakit. Hindi pa completely cured, pero in short, she's okay na raw. Dahil dyan, grateful si Mikey sa gift na ito at sa mga prayer at suporta sa kanya. Bago yan, matatanda ang winish ng mister niyang si Robby noong birthday niya na sana ay magkaanak sila soon. 2023 nang ma-diagnose si Mikey ng isang rare autoimmune disease na sumisira sa kalusugan. 9 days na lang, Christmas na! Deserve natin mag-movie marathon. Kaya eto ang 9 highest grossing films this year. Silipin natin sa report ni Laila Pangilinan. You doing some last-minute Christmas shopping? Anong ganap nyo ngayong Pasko? Kung wala pa, what if mag-movie marathon? Hey! You should join us tonight. 9 days na lang Pasko na. Kaya heto ang 9 highest grossing films ng taon ayon sa Internet Movie Database o IMDb. Entering the 9th spot, ang musical film ni Ariana Grande at Cynthia Erivo na Wicked. Hindi lang pang movie marathon, mapapasabay ka rin sa kanta. You have no real power. $458 million o mahigit 26 billion pesos ang kinita ng Wicked. Next dyan, ang Venom The Last Dance. We're Venom! Perfect sa mga adventurous gaya ni Venom na hinahabol ng mysterious men at monsters. On the run. Literal na sumasayaw din si Venom. Para naman sa mga bagets at young at hearts, eto ang top 7. Why should we help you? We can take down the chameleon together.
ang full animated film na Kung Fu Panda 4. Up for a new challenge ang panda na si Po to become a spiritual leader. Stand back. I'm gonna kick my butt. And from panda to dinosaur and gorilla. Top 6 ang pelikulang Godzilla x Kong, The New Empire. Winner sa animation at winner din sa epic battle ng two giants. Abangan ang top 5 highest grossing film mamaya. Susunod sa pool sa CCTV, bahay ng award-winning photojournalist na si Ezra Akayan sa Parañaque, nilooban ng kawatan. Bulkang Kanloon, muling nagbuga ng abo at asupre, habang may low pressure area namang posibleng maging bagyo. Sa showbiz, Lady Gaga, Chapel Roan at Dua Lipa sasabak sa Christmas Carpool Karaoke. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang Koreanong yan, lumabas siya mula sa isang bahay sa Parañaque. Ninakaw niya ang isang bag, rubber shoes at tsinelas na nagkakalaga ng 50,000 pesos. Posibleng tinangay niya ang relong 1 million pesos ang halaga. Tinitingnan kung may kinalaman ba ang suspect sa nawawalang 2 million pesos sa e-wallet ng biktima. Narestong suspect na trabahador pala ng biktima. Isa pang sa pool sa CCTV, nilooban ang bahay ng isang photojournalist sa Parañaque. Nasa kalating milyong piso ang halaga ng mga ninakaw na gadget. Nasa frontline ng balitang yan, Deva Buel. Dahan-dahang naglalakad ang lalaking yan na nanloob sa bahay ng award-winning photojournalist na si Ezra Akayan noong Biyernes ng madaling araw sa Parañaque. Sumilip pa ang kawatan sa isang kwarto. Tila naniniguradong tulog nga ang mga nakatira roon. Maya-maya, isa-isa niya nang pinagdadampot ang ilang mamahaling gadget sa bahay. Pumasok pa ang kawatan sa kwarto ng isang bata at may ninakaw rin sa loob. Kabilang daw sa tinangay ang isang laptop, camera, satellite internet device at drone. Ang mga ninakaw, aabot daw ng kalahating milyong piso ang halaga. Ayon kay Akayan, posibleng sinira ng lalaki ang bintana ng isang kwarto para makapasok sa bahay. Ang nakakakilabot pa raw, nalaman nilang gabi pa lang ay kasama na nila sa loob ng bahay ang kawatan. Nakita namin na noong mga around 6 to 7 p.m. Pagbukas-bukas yung pinto, doon namin na-realize na nandun na siya, nanonood lang siya, nag-aantay. Naaresto naman ang suspect matapos may makapagturo sa kinaroroonan nito. Nakatulong din daw ang mga tattoo sa braso niya para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa naungkal naming record dito sa suspect naming na-aresto, siya ay dating may kasong pagnanakaw din. May kasabwat pa raw siyang nagsilbing lookout. Depensa naman ng suspect na pagbintangan lang siya, hindi raw siya ang nasa video. Ang totoong salarin daw ay ang testigong nagdiin sa kanya. Ipaglalaban ko yung sarili ko, sir, na wala akong alam dito. Ba't ganun, sir? Multi na nagbabago ng tao, gaya pag ginagawa sa akin, sir. Maharap ang suspect sa reklamong robbery. Patuloy naman pinaghahanap ang sinasabing kasabwat niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Matinding pinsalang iniwan ng landslide sa bayan ng Lopez sa Quezon Province. Nawasak ang mga bahay at nadamay pa ang riles ng tren. Nasa Frontline ng balitang yan, Mon Gualvez. Nagkasira-sira ang mga bahay sa barangay Matinik sa Lopez, Quezon. Ang ilan halos magiba na at hindi na mapakikinabangan. Ang bahagi ng highway papunta sa barangay Hondagua nangalahati. Dulot yan ng landslide mula sa 2 araw na pag-ulan sa lugar. Isang lane na lamang tuloy ang nadaraanan sa kalsada. Bawal dumaan ang mga mabibigat na sasakyan. May parte kasing walang lupa sa ilalim ng semento kaya nanganganib itong bumigay. Pati riles ng PNR sa lugar nasira. 2 classroom din sa Matinik Elementary School ang nasira ng landslide. Sa kabuuan, 15 bahay ang nasira. Pinutol muna ang supply ng kuryente sa mga sirang bahay. Higit 50 pamilya ang apektado na nanunuluyan ngayon sa barangay hall ng Matinik. Nag-deploy na ng mga tauhan mula sa Safety Traffic Management Group para magmando ng traffic sa sirang kalsada. Patuloy ang assessment sa pinsala ng landslide.
Kasalukuyan namang inaayos ng Quezon LGU ang ayuda para sa mga apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patuloy naman ang pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa time-lapse footage na binahagi ng PBOX, kita ang makapal na usok mula sa bulkan. Umabot ng 50 hanggang 75 meters mula sa crater ang taas ng binugang plumes ng Canlaon. Natiling nakataas sa Alert Level 3 ang Canlaon Volcano. Ibig pong sabihin, bawal pumasok sa 6-kilometer danger zone. Tumataas ang posibilidad na maging bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa na papalapit na ng bansa. Hulitong namataan sa layong 225 kilometers east-southeast ng Tagum City sa Davao del Norte. Unang sinabi ng Pag-asa na posibleng magkabagyo bago ang Pasko. Nakapaloob ang binabantay ang LPA sa Intertropical Convergence Zone na umiiral ngayon sa Mindanao. Dahil sa pinagsamang epekto ng LPA at ITCZ, magiging maulan sa rehiyon. Shear line naman o salubungan ng mainit at malamig na hangin ang dahilan kaya't mataas ang tsansa ng pagulan sa silangang bahagi ng Luzon. Hanging amihan naman ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Samantala, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila hanggang bukas. Pero posible ang biglang pagulan dahil sa localized thunderstorms. Eto na nga, hindi lang si Santa Claus ang coming to town, kundi pati si Lady Gaga. Naka-holiday mode na ang superstar na may pa-surprise Christmas song. Narito ang Frontline Showbiz Report ni Laila Pangilinan. You know the song and you know the tone. Ito lang naman ang holiday surprise ng superstar pop diva na si Lady Gaga. Her very own version ng Santa is coming to town. Pero wait, cause Gaga is giving more the Gaga feelings para sa kanyang Little Monsters. Dahil meron siyang back-to-back-to-back karaoke with Chappelle Roan and Dua Lipa sa A Carpool Karaoke Christmas. Oh my God! Oh? 3 divas in one singing show? Very simple lang naman ang show dahil ihahatid ang ating girlies sa kani-kanilang destination while singing. Pero ito ang mas exciting dahil after 16 years, yes, almost 2 decades, narinig na rin natin si Gaga na i-perform ang kanyang song na Christmas Tree. My Christmas tree is delicious. Gaga is truly in her holiday mode. Pinerform niya rin sa show ang kanyang hit song na Die With A Smile featuring Bruno Mars. Ang 1 hour A Carpool Karaoke Christmas ay mapapanood sa Apple TV+. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, mga estudyante sa India nagkagulo dahil sa nagliko munong exam. Billie Eilish binato habang kumakanta sa kanyang concert. At Moana 2 at Inside Out 2 pasok sa top 5 na pinaka-bumentang pelikula ngayong 2024. Tutok na mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kulong ang isang Chinese national at ang asawa niyang Pinay matapos mahulihan ng hinihinalang droga sa Navotas City. Ang halaga ng nasabat sa kanila, lampas 15 million pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Brian Pasa. Go. Na-arresto kita sa kasong pagbebenta ng illegal na droga. Nakayuko sa lupa ang 40 anyos na lalaki matapos maaresto sa barangay North Bay Boulevard North sa Navotas City. Wala siyang palag sa pulis na nagpapanggap lang palang bibili ng drogas sa kanya. Nang maaresto, natuklasang meron pa palang ibang droga sa loob ng sasakyan ng lalaki.
Arestado rin ang asawa niyang Pinay. Ang lahat ng nasabat na hinihinalang shabu, nasa 2 kilo o higit 15 million pesos ang halaga. Nalaman ding matagal nang naninirahan sa bansa ang Chinese. Nakakaintindi na rin ang Tagalog ang konti. Partner na rin siya na Pinay, kaya dito na siya nagbe-base na rin. Inaalam ngayon kung nagpalit lang ng negosyo ang Chinese matapos ipatupad ang total pogo ban sa bansa. Baka raw isa pa siya sa mga naaresto sa pogo raid noong mga nagdaang buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagkagulong isang testing center sa India matapos umunong kumalat na may dayaan sa isang exam. Halos 500 estudyante ang nag-boycott. Natong Frontline News Abroad. Abala ang mga kumukuha ng Bahar Public Service Commission o BPSC examination sa loob ng District Magistrate Office sa Patna sa India. Maya-maya, sabay-sabay na napalingon ang mga examinee sa pinto hanggang sa pumasok ang grupo ng mga kalalakihan. Dito na nagkagulo. May mga estudyanteng ibinato ang mga test paper at pinunit. Ang ilan sa mga estudyante naman nanatili sa classroom at tuloy ang pagsasagot. Lumalabas sa mga estudyante rin ang gulo sa classroom na nasa video. Kumalat daw kasi na nag-leak ang exam. Kaya ang resulta, nauwian sa gulo at pambaboykot ng halos 500 estudyante. Kanya-kanya silang marcha palabas ng opisina. Ayon sa mga estudyante, delayed ng halos 1 oras ang mga test paper. Kulang-kulang din daw ang mga upuan. Pero ang pamunuan ng BPSC, nanindigang hindi nag-leak ang exam. Tanging ang testing center lang ito sa Patna may nangyaring gulo sa 912 lugar na kumuha ng pagsusulit. Mariin din nilang ipinahayag na hindi nila ikakansela ang taunang public service exam dahil sa nangyari. Iniimbestigahan naman na ang nasa likod ng gulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Na-rescue na ang ibong may plastic cup sa kanyang lalamunan sa Brazil. Kailangan oprehan ang heron dahil nakadikit ang plastic cup sa kanyang lalamunan. Ayon sa mga eksperto, underweight nang ma-rescue ang ibon. Hindi rin makakain ng heron dahil sa mga sugat ito mula sa plastic cup. Nang masigurong kaya na ng heron na muling bumalik sa gubat, dito na siya pinakawalan. Naging usap-usapin ng ibon na yan sa Brazil dahil patunay raw yan na sa lumalalang epekto ng plastic pollution sa wildlife. Literal na naging hit me hard ang concert ni Billie Eilish sa Arizona. Binato kasi siya ng isang bad guy habang kumakanta. Tinamaan sa mukha si Billie habang kumakanta ng What I Made For. Saglit tuloy siyang napahinto sa pagkanta. Tila nailang ang singer pero ngumiti na lang siya at itunuloy ang pag-perform. Ayon sa mga naroon sa concert, kwintas ang ibinato ng isang fan kay Billie. Nangyari yan sa kanyang Hit Me Hard and Soft tour sa Arizona last Friday. Abangan ang highest-grossing film ng 2024 na tumalo sa Marvel Cinematic Universe film na Deadpool and Wolverine. At nasa 2,000 anghel bumaba sa Bulacan. Tuloy-tuloy lang ang balitaan at dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Deadpool and Wolverine, Moana 2 at Despicable Me, ilan lang ang mga yan sa naging global box office ng 2024. Pero ang kumita ng pinakamalaki, walang iba kundi ang Disney Pixar movie na Inside Out 2. Narito ang report ni Laila Pangilinan. 2024, what a journey it has been. Gaya ng journey ni Moana sa second movie. You guys, we got this! Yan lang naman ang top 5 highest-grossing film ng Internet Movie Database. Pumatok din this year ang Dune Part 2 ni Timothée Chalamet at Zendaya.
Goods ito sa mahihilig sa epic sci-fi at Civil War. Nothing fancy. I understand. All right, gentlemen. Kung wholesome comedy family film naman ang hanap nyo, perfect dyan ang 4th installment ng Despicable Me. Mega sa tawa at mega na rin ang size ng Minions. At syempre, You were an X-Man. ang MCU film ng taon na Deadpool and Wolverine ni Ryan Reynolds at Hugh Jackman. Second highest grossing film yan na kumita ng over $1 billion o mahigit 78 billion pesos. Who knows if you live live in Riley's mind? Ang kumita ng pinakamalaki. Sadness is in the house. Walang iba kundi ang Disney Pixar film na Inside Out 2 na may gross na $1.6 billion or more than 99 billion pesos. Literal na we have so much feelings for this film. What do you mean we? I'm envy. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, pang world class ang pagbaha ng mga anghel sa San Rafael, Bulacan. Nagsuot ng angel costume ang mga estudyante, seniors, barangay officials at ilang lokal na opisyal. 2,000 silang lahat na nasa isang coliseum. Kasunod yan ng Angel Festival doon. Dahil dyan, nasungkit nila ang Guinness World Record para sa largest gathering of people dressed as angels. Nabasag nila ang 7 na taong record ng Canada. Hindi sa ganyan, kailangan bagay sa yung suot mong angel costume. Pero may mga lalaki din na naka-angel costume. Nakapalda kaya sila? Yun lang, di ko nakita. Ewan ko sa inyo, sa akin bagay yung angel costume. Ewan ko sa inyo ni Mian Los Baños. Okay. Ganun pala yun. Ismean na, bukas. Absolutely naman siya. Okay. Mga kapatid, 90 na lang po. Pasko na. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines, balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mian Los Baños na wala rito, ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.